beloved, Boss Mike, Cervera. Nako, oo, nagalit na, Nakakahiya ninyong asal. Pati mga mamamahayag Ito na. ay napipilitan ng pumatol at makonsumi sa inyo. Sa lahat ng live stream natin, at saka sa mga social media accounts ng mga journalists natin, lahat sila sinasabi. Parang, eto na naman, sinasabihan na naman nila, mainstream media, gising naman kayo. Ang daming mga pulis doon sa tapat ng St. Luke's. Na parang sinasabi, hindi natin ginagawa yung trabaho natin. Hindi tayo nagpupunta doon para tignan. At ang mas malala pa nito, itong pagpapakalat ninyo na kung ano-anong kwento tulad ng pagpoproklama ng isang prinsesa bilang presidente raw kuno. Totoo yan, mga kababayan. Binalita na nila na naiproklama na daw si Sara Duterte na presidente na ng Pilipinas. Grabe, no? Sir Mike, kalat dito yung video na yan. Nakakahiya talaga. Meron din akong video niya, nakakadiri. Send mo na sa kanila. Oo, yung mga DDS na Naku, grabe. Mga DDS yan. Oo ha, mga DDS yung mga nagpapakangkang. Mga nagchuchutor ng bengbang sa mga alaga nila. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Nagchuchutor ng bengbang sa mga alaga nila. Hindi, mga kababayan, no? Eto na. Gaano kadesperado na ba kayo, ano? Hindi na kayo nakakatuwa. Hindi na kayo nakakatulong. Nakakadagdag pa kayo sa problema ng bansa. Correct, kuyang. Oo. Totoo yan, hindi nga sila nakakatulong, hindi pa sila hindi na sila nakakatulong, nakakadagdag pa sila sa problema ng bansa. Paano naman? Kita mo naman yung ibang mga DDS, nagtuturo ng bengbang. Yung mga DDS, nagpapabengbang sa ibang bansa, binibidyo pa nila. Proud na proud pa sila sa katangahan at kagaguhan nila. Diba? Kaya mga kababayan, ito yan malinaw. Agenda nyo, wag nyo na Kita nyo mga kababayan, ano sabi? Tingnan nyo, pakinggan nyo to utang na loob. Kayong mga DDS, lahat na, hinay-blood nyo na. Pati itong mga taga-mainstream media, nabwisit na sa inyong mga hayop kayo. Ang kakapal na mga pagmumukha nyong mga hayop kayo. Yan galit na galit utang na loob yung agenda nyo, wag nyo na kaming idamay. Wag na rin kayong magloko kung manloko ng ibang tao. Kung gusto nyong i-push yung agenda nyo, maaga pa namang magsabi na lang kayo ng totoo nang sa gayon ay makakuha rin kayo ng suporta. Yeah. Tama. Sabi nga puntahan ng St. Luke's, of course, nagpasilip na kami doon. Kuhanan na rin po ng mga tao namin na wala naman po talaga. Wala talaga. Yung pong mga gawa-gawa nila kasi, sabi ko nga sa inyo, napapaniwala yung mga tangat bobo Yung mga tangat bobo na ayaw na manood sa iba kasi pakiramdam nila yung mga taga-suporta ni Digong, yun na lang yung laging tama. Kaya hindi na sila tumatawid ng mga panonoorin na katulad ko. Kasi nga mga kababayan, sarado mga utak nito Matatawag na nga natin, Susan Louie, I love you too. Matatawag na natin na kulto talaga ito Di ba? Oo, sana all nag-I love you. Di ba? Pagka nag-I love you nga kayo, gayahin nyo si Susan Louie, Yung may mga ganito, oo. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Nakakatawa na ultimo yung event sa Bataan. Kino-question kung totoong nangyari. Naku, naroroon po ang crew, ang cameraman ko, naroroon sa Mount Bataan. Samat sa Bataan, na taunan din pong ginagawa bilang paggunita po ng araw ng kagitingan. At talagang naroroon siya. Nandun siya. Sabihin ko na rin po namin to, Alam ko, kakilala ko yung mga beat reporters na nandun doon. Andun sila. Hindi naman sila na malikmata. Nakita nila talaga. Si Julie Baizabang nandun. No, Julie sa, iba. Kita nyo mga kababayan ko, yung mga mainstream media na yung nagpapatotoo na nando ng Pangulo. Pero bakit ba mga putang ina nyo, pinipilit nyo pa rin na si Pangulo ay nasa St. Luke's
at may malalang kalusugan, may malalang sakit. At pinipilit ng iba pa na patay na raw. At pinipilit ng iba magpakita daw at mag-live. Nandiyan dyan na nga ho, buhay na buhay. Saan nyo naman ilalagay mga kababayan yung inyong mga sarili? Di ba? Di ba, Alicia Duran, I love you too. Di ba? Saan nyo naman ilalagay yung mga sarili nyo dyan? Oh. Somewhere, ano? So, ano siya, nakita yan ng mga beat reporters sa kilala ko ba't matatagal na sa industriya. Okay, at saka nag-live report sila. At saka yan po ay Okay. open for coverage. Yes. So, ibig sabihin, yung pong mahigit 50 na reporters ng Malacanang Press Corps invited to cover that. Well, Correct. hindi naman sila lahat nagpunta, pero marami ang nagpunta at naka-witness doon sa presence ng Pangulo dyan. At pagdududahan nyo, pati yung mga veterano natin. Okay. Bobo nga kasi ang mga yan. Basta mga DDS, bobo, tanga, mga mangmang. Galit, ang mga yan kasi sabi rito ni Adictos Rex, galit ang mga yan kasi inuutos ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng Pilipinong pangalan ang mga isla, island, sa Kalayaan Island Group. Oo nga. Yan nga ho, di ba mga pro-China kasi yan. Ngayon, tila ba parang sila pa yung naagawan. Matapos nga bigyan na ho ng pangalang Pilipino, pangalang Tagalog, yung pong mga isla na atin lamang pag-aari. Tuloy. Alam ko rin kung sino yung kumuha ng drone shot kanina. I know that person. Personally, yung nag-drone shot kanina, kaya ano ba yun? si Si Lu- Ken. okay. Iba pa. Tapos yung in-house nila ng Yes. mga cameraman, kilala ko din. Alam ko na sila maagang nagsialis dito sa Metro Manila para pumunta Alas dyan. 4 ng madaling araw ang pull out niya. So parang yun po, nangyari po talaga, ina-assure namin. Again, sinasabi namin, ang point po dito ay dahil ang programa namin ay sa totoo lang ang title or STL. Ang point namin ay pinaglalaban namin. Pag may fake o hindi totoong balita, ililinaw namin kahit sino pa nakaupo dyan. So hindi to Sampalin nyo si Attorney Guangson. Sampalin nyo yung Kati Binag. Sampalin nyo lahat ng mga DDS. Sampalin nyo si Bugris. Sampalin nyo lahat sila, mga putang inang yan. Yan ho mga kababayan, ang dahilan ng pagkalugmok nating mga Pilipino Oo, yung kabobohan nila, nadadamay tayo, mga kababayan. Tandaan nyo, ulitin ko yung sinabi ko nung mga nakaraan, na ang mga tanga, mangmang at mga bobo, nakakapagluklok yan ng number 1 na senador. Yang mga tanga, mangmang na bobo, mga kababayan ko, nakakapagluklok ng vice-presidente. Kita nyo mga kababayan ko, yang mga yan, mga tanga, mangmang bobo, nakakapagluklok ng mayor na adik. Nabakla nga raw hindi niya matanggap yung pagkatao niya kaya nagpipiling macho. Pero ang totoo, jinggay. Sumusubo pala ng sumusubo ng hotdog. Ay nako. Tuloy. about the president. Kahit siguro mangyari yan sa pinakamaliit na ahensya like sa PAO siguro o kaya ay sa Sandigan Bayan o kaya sa mga tanggapan po sa Quezon City, itatama pa rin namin kung mali yung Dapat. Dapat ganon mga kababayan. Dapat ganon itatama. Ang tanong ko sa inyo, tinatama ba ng kampo ni Sara Duterte? Si Sara Duterte na lang mismo, nagtama ba siya? Tinama niya ba? Sinabi ba niya na hindi totoo lahat yan? Itinanggi ba nila ng kampo nila na may kinalaman sila dyan? Hindi. Wala silang ginagawa. Kasi nga, nagbebenepisyo si Sara Duterte sa ginagawang pamimake news ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga minions, ng kanyang mga tagasunod na mga bobo, tanga, mangmang. Kaya walang ginagawa ang kampo ni Sara Duterte na itama ito.
Bagkos, sinisindihan pa nila lalo. Para pasiklabin pa lalo. Oh, nakuha niyo mga kababayan ko. Oh, kasi Okay. trabaho natin 'yun eh. Bilang miyembro ng media. At saka Sana all, ganon. Trabaho mo rin, Sara, na paliwanagan yung mga taga-suporta mo, nasabihan yung mga taga-suporta mo na masama, mali ang ginagawa ninyo. Oh, murahin mo rin. Tulad ng pagmumura mo kay Martin. Yung sinabi mo kay Martin na, putang ina mo! Ganon, oh. Ganunin mo yung mga taga-suporta mo, maniniwala kami sa iyo. Di ba mga kababayan? Puro pami-make news yung mga nilalabas. Sabihin mo, mga putang ina nyo mga taga-suporta ko, nasisira na ako sa kaka-fake news nyo. Buti sana kung walang Mike Cervera. Buti sana kung walang mga kaibigan niya. Walang Nyulo, walang Alicia, walang Takero, walang Biyahe ni Koy. Di ba mga kababayan ko? Walang Ballpoint. Walang Direk Freddy Valera. Kaso meron ngang nagpapaliwanag sa mga pami-make news nyo. Nadidibang kayo na itatama yung mga maling balita nyo, mga putang ina nyo, gano'n. Tao pa ko ha! Di ba, Yulo? O, dagdag ka pa, puta, 250 pa lang yun. Wala pa sa kota. Oo, gawin mo kayang 2,000. Tao pa ko ha! Di ba, no, mga kababayan? sabi nga po natin, di ba? Naiintindihan natin na yung mga nagpapakalat din naman ng mga maling balita, may kanya-kanyang agenda. Pero utang na loob, yung agenda nyo, wag nyo na kaming idamay. Wag na rin kayong magloko, kung manloko ng ibang tao, kung gusto nyong i-push yung agenda nyo. Paano ba namang magsabi na lang kayo ng totoo nang sa gayon ay makakuha rin kayo ng suporta? Ay, paano makakakuha ng suporta mga kababayan yung puro pami-make news? Sige nga ho, Sara Duterte, tanga, makinig ka sa akin ha. Kayong mga Duterte, makinig kayo sa akin. Pulong Baste, Kitty, ikaw, Sara Duterte, tatay mo nakakulong. Hayaan na natin yun, exempted na. Kayong apat, makinig kayo sa akin, mga tanga kayo. Pigilan nyo yung mga ginagawa na pami-make news ng kampo nyo. Hindi yan makakatulong sa inyo. Itong paalala kong ito ay paalala bilang isang Pilipino na katulad nyo. Pero kayo, nagtataka na ang taong bayan na parang ini-enjoy ninyo, kayo magkakapatid, mga putang ina nyo, para bang ini-enjoy nyo yung pami-make news ng kampo nyo. Sa kabobohan ninyo, akala nyo, nagbibenepisyo kayo. Hindi kayo nagbebenepisyo dyan sa mga pami-make news niyan. Darating ang panahon, magagaya kayo sa mga dilawan, na kapag dilawan, alam na natin, masama. Diba? Yan yung bumati, kaya nga naging pinklawan. Pero, tandaan nyo tong sasabihin ko, itaga nyo sa ulo ni Bato na nagtatago hanggang ngayon. Hanap ng hanap kayo kay Pangulo, si Bato nga, hindi nyo nahahanap. Itaga nyo sa Bato ang babatik at tatatak sa sambayanang Pilipino. Pag DDS ka, pag naniniwala ka sa mga Duterte, isa kang bobo, tanga, mangmang. Tandaan nyo yan, mga kababayan ko. Yan ang babatik, yan ang tatatak sa mga Pilipino. Kapag DDS ka, isa kang bobo, tanga, mangmang. Diba? Kita nyo mga kababayan, hindi na ho makaangat-angat si Sara Duterte sa rating niya. Parang spaghetti, pababa ng pababa, pababa ng pababa. Diba? Wala na. Yan ang sinasabi ko. Ay, nako. Paano? Pati itong mga media, nagagalit na sa inyo. Mainstream media muna, mga nene, mga tutoy. Kayong mga mahilig sa social media, abay, eto, sasabihin ko, tatapatin ko kayo. Wag ho kayo sa tulad naming vlogger mauna. Mauna kayo na makinig sa mga mainstream media dahil kami, doon lang din kami kumukuha ng mga update ng mga balita. Alam nyo na yan.
Nagpapakatotoo na nga ako eh. Hindi po sa puro chismis-chismis lang. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.